Magandang araw mga katuto. So welcome back sa ating YouTube channel. Kuya Mike nga pala ulit. So in this video, pag-uusapan natin ang talaga namang magpapasaya sa mga puso ng ating mga kaguruan dito sa Pilipinas. Okay, dahil nga po sa balitang ito na hinatid ng 1PH. Ano po sinabi po dito, no? Sinabi ni ACT Teachers Representative Antonio Tino na suportado umano ni DepEd Secretary Sonny Angara ang panukalang gawing 50,000 ang entry-level salary ng mga public school teachers. Kumpirmado rin na makatatanggap ng 7,000 medical allowance ang mga guro ngayong taon. Bukod dito, may planong kautusan ng DepEd na bawasan ang teaching load ng mga guro mula sa 7 klase kada araw tungo sa 5 klase lamang upang maibsan ang bigat ng kanilang trabaho. So yan po yung ilan sa mga napakagagandang mga balita po ngayon para sa mga guro natin dito sa Pilipinas, mga kababayan. Dahil alam naman po natin na yung mga teachers po natin, pagod na po sila. Dahil nga po sa dami ng ginagawa po nila sa eskwelahan. Yan po mga kababayan ang hindi naiintindihan ng karamihan. So, syempre, maaari maging bias ang video na to mga kababayan dahil ako po ay isang public teacher sa DepEd. Pero ganun pa man, alam ko po yung nangyayari mga kababayan sa reality. Kung paano talaga ang pagtuturo. Ito, kagaya nito habang nagre-record ako, medyo I am suffering with a hoarse voice or ibig sabihin yung pagkapaos. So pagaling pa lang siya mga kababayan. Pero anong dahilan ng pagkapaos na to? Is of course yung trabaho, okay, yung pagtuturo sa napakaraming mga bata. So isang napakagandang balita nito mga kababayan na maliban sa tatanggap po ang mga teacher ngayon taon ng 7,000 medical allowance, maaari pa pong lumaki ang kanilang sahod from 30,725 pesos to mag-jump ng 50,000 pesos. Yun po yung pinakang entry level or teacher 1 position dito po sa DepEd or sa Pilipinas mga kababayan kung ikaw ay isang teacher. So bukod pa dun sa 50,000 and 7,000 na medical allowance na suportado po ni Sonny Angara. Para sa mga hindi po nakakilala kay Secretary Sonny Angara, siya po yung pumalit kay Sara Duterte, ang ating Vice President, para patakbuhin po ang Department of Education. Siya po ang secretary na inappoint ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So sabi po dito, bukod pa dun sa dalawang yon, 7,000 and 50,000, meron pa po tayong karagdagang good news na kung saan yung mga teaching loads, kumbaga noon ang teaching loads ay 7 teaching loads. Ibig sabihin ng loads, ito yung kung ilang klase ang tinuturuan mo. Yun po yung teaching loads. At limbawa kung 7 klase sa isang araw, 4 na klase sa hapon, 3 klase sa umaga, babawasan po ito na hanggang 5 klase na lang po. So yun po yung tinatawag natin na mga magagandang balita ngayong araw mga kababayan. So kumpara naman po sa ibang mga professionals, maliit pa lang po yung sahod ng mga guro po ngayon. Okay? At kung magkakaroon po ng malaking pamilya ang isang teacher, talagang sobrang magiging kapus yung pong sinasahod nila. Kaya maganda po ang ginagawa ng ating kagawaran ng edukasyon dahil tinutulungan sa suportahan po yung mga guro. Tandaan po natin mga kababayan, wala po yung ibang mga professionals kung wala po tayong magagaling na mga guro dito sa Pilipinas. So kailangan po talaga na mag-invest din sa kanila or sa mga teachers dito sa Pilipinas mga kababayan. Imagine magiging motivated ang mga guro kung yung kanilang na ipoprovide sa family nila ay sapat na at talagang quality yung kanilang mga sinasahod. Nangyayari sa katotohanan, kahit bawal, minsan sumasideline pa ang teacher ng ibang mga businesses, ng ibang mga sidelines. So yung dapat na ipe-prepare nila sa school, di nila ginagawa yun. Dahil nga sa nangyayari, kulang yung sahod nila. So hindi nila ibibigay, i-exert yung time and effort nila para sa pagtuturo lang. Dahil kailangan lang buhayin yung kanilang malaking pamilya or yung kanilang pamilya mga kababayan. Kaya na lamang mga kababayan nung lumabas yung result ng PISA exam nitong 2018, pangalawa po tayo sa pinakamababa na nakakuha ng score.
At ngayon 2024, according na naman sa PISA exam, tayo din ang isa sa pinakakulelat na nakakuha ng ilang mga scores sa exam. So Pilipinas po, yung ating educational system ay may problema. Yun po yung ibig sabihin ng result na yun, mga kababayan. So kung tayo po ay tutulungan ng ating gobyerno para po sa edukasyon, hindi po malayo na tayo ay makipagsabayan din sa ibang mga bansa na kung saan nakakuha ng maraming mga scores, maraming papuri galing sa iba't ibang bansa. And at the same time, makarank po tayo ng mas mataas sa mga huling rank po natin. So, that's all mga kababayan. Hopefully, naging masaya yung mga teachers natin dyan sa naibalita natin ngayong araw na ito. So, once again, salamat. Shout out sa ating DepEd Secretary Sonny Angara at shout out sa mga estudyante at sa mga teachers dyan na nakikinig sa video natin na nanonood sa channel natin. Once again, paki-like and subscribe naman ang video na to. At kung gusto nyo ng mga side hustle, mga online earnings, or kung paano kayo kikita online, click nyo lang yung link dyan sa baba para ma-access nyo yung mga ginawa kong mga paraan, mga techniques na pwede kayong kumita ng pera sa online. So once again, this is Kuya Mike. Peace out.